El Filibusterismo, buod ng Kabanata 5, ang Noche Buena ng isang kutsero. Mag-uumpisa na ang prosesyon para sa Noche Buena nang dumating si Basilio sa bayan ng San Diego. Sakay siya ng isang karitela, abala ang buong bayan sa paghahanda para sa kapistahan. Nahinto ang kanilang paglalakbay nang harangin ng mga gwardiya sibil ang karitela. Nakalimutan ng kutsero ang kanyang sedula. Dahil dito, agad siyang pinarusahan ng mga gwardiya sibil. Nauna sa pila ng prosesyon ang imahe ni Matusalem. Sumunod ang 3 haring mago na dikit-dikit sa hanay. Nangunguna si Haring Melchor na maitim at tila nanunulak sa daan. Ayon sa kutsero, kung may mga gwardiya noon, marahil ay marami nang nasaktan sa gulong iyon. Tinanong ng kutsero si Basilio kung napigtas na raw ang tanikala ni Bernardo Carpio. Ayon sa alamat, naglalagot ang tanikala ng kanang paa nito tuwing lilipas ang 100 taon. Tahimik na nakinig si Basilio habang nagpapatuloy ang usapan. Sumunod sa prosesyon ang mga batang may dalang ilaw at parol. Dumaan ang imahe ni San Jose at ang mga babaeng may puting takip sa ulo. Natuwa ang kutsero nang siya at ang kanyang kabayo ay mawisikan ng bendita. Nasa hulihan ng prosesyon ang mahal na birhen na binihisan na tila nagdadalang tao. Makikita sa kanyang mukha ang kalungkutan at pagiging kimi. Sa unahan ay ang mga mang-aawit, sa hulihan naman ay ang mga musikero at mga gwardiya sibil. Natapos na ang prosesyon nang hindi napansin ng kutsero na patay na ang sindi ng isa niyang parol. Hindi rin ito napansin ni Basilio habang pinagmamasdan ng mga parol. Iba-iba ang kulay ng mga ito at sa bawat haplos ng hangin umuugong ang kanilang mga palawit. Hindi napansin ang paglamlam ng mga bituin sa langit. Muling pinarusahan ang kutserong si Sinong. Bumaba si Basilio mula sa karitela. Nagpasya siyang maglakad na lamang. Samantala, tanging ang bahay ni Kapitan Basilio ang tila masaya. Napansin ni Basilio ang saganang handa sa loob. Namangha siya nang makitang kausap ng kapitan ang kura, Alperes at si Simon. Nais ni Kapitan Basilio na mapalapit sa mga makapangyarihan para sa kanyang negosyo. Nasabi na lamang ni Basilio sa sarili na kakaiba si Simon. Saan man ito magpunta ay laging may kalakal. Sa Pilipinas, maaaring magnegosyo ang kahit sino, ngunit tila hindi ito bukas para sa mga Pilipino. Sumunod na nagtungo si Basilio sa tahanan ni Kapitan Tiago. Siya ay binati ng katiwalang nakatira roon. Ibinalita ng katiwala ang mga nangyari sa San Diego. Binanggit ang mga namatay na baka at mga katulong na nakulong. Binanggit din ang pagkamatay ng mga matatandang tanod. Hindi rin niya nakalimutang ibalita ang pagkakadakip kay Kabesang Tales. Napanganga si Basilio sa kanyang narinig. Siya ay napaisip. Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 5, ang kutsero. Kung may isang gabi na dapat malaya ang tao, iyon ay ang gabi ng Pasko. Ngunit sa kabanatang ito, ipinakita ni Rizal na kahit ang pista ay hindi ligtas sa kapangyarihan, ang Noche Buena ng isang kutsero. Hindi tinanong ng sistema kung masaya ka, ang mahalaga ay sumusunod ka. Ito ang tahimik na karahasan ng kolonyalismo, hindi palaging palo, kundi pagkondisyon ng takot. Ang prosesyon ay mabagal, ang ilaw ay gumagalaw, ang awit ay paulit-ulit. Ngunit ang mga mata ng mga tao ay laging nakaabang, hindi sa imahen kundi sa gwardiya sibil. Ibig sabihin, ang tunay na sentro ng tagpuan ay hindi ang simbahan, kundi ang kapangyarihang may kakayahang manakot. Kapag ang relihiyon ay nagiging takip ng takot, nawawala ang espiritu ng pananampalataya. Hindi nagreklamo ang kutsero, hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Pero ang kanyang katawan ay nagsalita, ang kanyang pag-iwas, ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang paniniwalang baka may mangyari. Ito ang taong natuto na sa sistema, hindi dahil mahina siya, kundi dahil may presyo ang bawat pagkakamali.
Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, ang kutsero. Hindi ignorante, hindi suwail, kundi produktong panlipunan. Ito ang taong sinanay na matakot. Pangalawa, si Basilio. Siya ay may isip, may pag-unawa, ngunit may hangganan. Alam niya kung kailan magsalita, mas alam niya kung kailan mananahimik. Ang pangatlo ay si Kapitan Basilio. Hindi siya masama, ngunit hindi rin lumalaban. Ang kanyang kaligtasan ay nasa pakikipaglapit, hindi sa pagtutol. Dito ipinapakita ni Rizal, hindi lahat ng problema ay sanhi ng kasamaan. Minsan ito ay bunga ng pakikiayon. Mga simbolismo sa kabanata. Una, parol at ilaw. Sa literal, ito ay liwanag ng Pasko. Sa lipunan, ito ay liwanag na hindi umaabot sa katotohanan. May ilaw pero hindi malinaw. Pangalawa, mga alamat at paniniwala. Sa literal, ito ay kwento ng pananampalataya. Sa sistema, ito ay gamit upang huwag magtanong. Kapag ang tao ay abala sa paniniwala, hindi niya napapansin ang pang-aabuso. Ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Hindi sinasabi ni Rizal na mali ang relihiyon. Ang kanyang tinutuligsa ay ang paggamit nito. Kapag ang pananampalataya ay ginamit upang patahimikin ang tanong, ito ay nagiging kasangkapan ng kapangyarihan. Tandaan, ang tahimik na lipunan ay hindi laging mapayapa. Minsan, ito ay natutong matakot. Sa panahon ng Kastila, ang kapangyarihan ay hindi lang baril at batas, kundi paniniwala, takot at ideyang ganyan na talaga. Sa panahon ng Kastila, ginamit ang relihiyon upang gawing banal ang pagsunod. Ginamit ang takot upang gawing normal ang katahimikan. Ang kabanatang ito ay salamin ng kasaysayan kung paanong ang tao ay natutong sumunod kahit walang utos. Sa Aralin 5, ipinakita ni Rizal kung paano gumagana ang kapangyarihan sa pinakamababa nitong antas. Isang kutsero ang pinarusahan, hindi dahil sa mabigay ang paliwanag. Ang mahalaga, may masunod. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. May mga pagkakataon bang sinabihan tayong ganito na lang? Huwag ka nang makialam para sa kaayusan. May mga pagkakataon ba ngayon na mas pinipili nating manahimik kaysa magtanong? May mga paniniwala ba tayong sinusunod kahit hindi natin alam kung bakit? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung ang isang kutsero ay natutong matakot kahit wala pang kasalanan at kung ang isang pista ay maaaring balutan ng pangamba, ilang henerasyon pa kaya ang kailangang manahimik bago matawag na normal ang ganitong lipunan?